Amen. Hallelujah. Malakas ang ego. Malakas. Okay lang yung seven. Hindi. Hello. Yes, glory to God at salamat at gaya ng pinabanggit kanina kay God. Nasa proseso po tayo ng provision. Yes, sa provision. Anong nais yung topic na ikakabahagi sa atin ni God? Kung lalahanin po natin, may binigay sa atin si God na Holy Spirit, fruit of Holy Spirit. Ilang fruit of Spirit yun? 9. Balikan natin baka makalimutan. Yes, the fruit of the Holy Spirit are attribute listed in Galatians 5:22 to 23, represented the character of the fruit produced in believers by the Holy Spirit: love, hindi sa tao to ha, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dito sa siyam na ito, anong pinakakahulugan rito? Provision. Gaya na sa ating pag-apply ng work, provision 3 months. But kay God, habang buwan. Amen. Hanggang sa pagbabalik ni God, ba't hindi yan ang topic ni God? Pa-umpisa pa lang yan. Ang topic ni God ay binigay sa atin. Ayan ko yan. Amen. Parang bago na ako. Bago yan eh. Topic ay stay faithful with God. Ay, with love. Tanong, paano mag-work ito sa atin? Una, hanapin natin si God. Pangalawa, gaya ng nasa Matthew 6:33, hanapin natin ang kanyang karya, ang lahat ibibigay sa atin. Pangatlo, pag hinanap natin ang totohanan si God, mag-work ang Holy Spirit sa atin. Pangapat, pananahanan ng Holy Spirit ang ating puso, spiritual man. At pag napanahanan ng Holy Spirit ang ating spiritual man, magkakaroon tayo ng humbleness. Bakit ka mo? Kasi nararamdaman natin sa ating mga buhay, Holy Spirit na nagagay sa atin. Now, after pagpapakumbaba kay God, dito na mag-work ang dakilang pag-ibig ni God. Isama pa natin yung joy. Kasi pag may pag-ibig tayo kay God, nandiyan yung joy sa ating katawang, sa ating puso't isipan, maging sa ating spiritual man. Now, may tanong tayo. Self-faithfully, listed related word love course. Kasi nga, kung walang dakilang pag-ibig ni God, hindi matatanim na tayo ng makatotohanan. May tapat na pagsiserve. Una-una, kay God. Pangalawa, sa kapwa natin. Panghuli na lamang po ang sarili natin, maging ang pamilya natin. Kapag si God ang inuna natin, mararanasan natin ang dakila niyang pag-ibig at hindi tayo magdadalawang isip na i-share ang dakilang pag-ibig sa kapwa natin. Minsan natin ito, napatutuo natin. But then, ayan. Yes, serving faithfully is directly related to and often is inseparable from serving with love. Without love, ang lahat ay balik wala. Gaya na binabanggit Pastor Brunag, hindi makikita sa atin si Lord Jesus Christ kung wala yung dakilang pag-ibig ng Diyos amang hari.
Kung sinususog natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Amang Hari sa atin, makikita ng Diyos Amang Hari sa Lord Jesus Christ sa atin sa paanong paraan? Holy Spirit. So, once na nagkaganon, faithful service is not merely about fulfilling of duty of obligations. So, hindi tayo napipilitan mag-servisyo. So, anong natin gawin sa ating, higit tayo dito sa panapahaligan. Ito ang pinakauna, the best, maging servant tayo ni God. Huwag lang tayong maupo ng maupo na hindi tayo nagpapagamit kay God kasi kasama yun sa provision. Gusto nga ni God lahat maging lingkod niya. Mag-share ng mensahe, ang pinaka-the best. Kaya pag nag-share ka ng mensahe, pinakikita mo yung dakilang pag-ibig ni Lord Jesus. Nang dakilang Ama, sa pamagitan ng Lord Jesus, sa pamagitan ng Holy Spirit. So hindi sila pwede pag-iwalayin. Now, but rather is expression of love and gratitude, pagpapasalamat kay God. Now, anong binivisualize ng picture na yan? Bagamat si Lord Jesus Christ ay 100% God, 100% tao, nagpakumbaba si God, nahuhugasan ang talampakan ng kanyang mga apostol. Ano binivisualize sa atin ito? Pagpapakumbaba. Ang pagsiserve sa kapwa. Pagsiserve ng pagmamahal ni God para sa ating kapwa. Unahin natin ang ating kapwa bago ang ating sarili. Diyan nga papasok kung totoo ka na ng palataya kay God, nagpapasakop kay God, ipamanas mo yung dakilang pag-ibig sa iyo, sa ating kapwa. So, masarap kasi na yung hindi tayo nagiging maramot sa ating sarili. Na salamat at ako'y na pinag-ariya mo, wala na akong pakialam sa kanila. And then, so, yan ay magandang halimbawa na pinakikita sa ang malaking pagpapakumbaba ni God. Yung naghirap siya sa krus ng Kalbaryo, binuwis ang kanyang buhay sa atin. Ano pa kaya tayong tao lang? So, kalimutan natin pagiging tao natin, pagkus ang pagiging Diyos Ama ng Diyos Amang Hari sa atin, sa pamamagitan ni Lord Jesus, sa pamamagitan ng Holy Spirit. The connection between serving faithfully and serving with love include. Love is as the property motivation. Ika nga, pag may pagmamahal tayo sa kapwa, sa ating sarili mismo, nataniman tayo pag-ibig, nagiging tiwasay ang ating puso at isipan kaluluwa. Una, magiging malusog nito, spiritual naman po natin. Pangalawa, katawang lupa natin. Lahat ng organ sa atin may connectivity sa love. Kung panay galit ang ating nararamdaman sa ating sarili, maging sa kapwa, magkakasikip po tayo. Hihina po ang lahat ng organ sa ating katawan dahil sa negatibong kaisapan. Serving faithfully means serving with a sincere heart. Mas maganda nga yung usugin natin na lalong palambutin ni God, gawing mamon ang ating mga puso. Hindi na mag-work ang anumang negatibong pamamaraan ni Satan para tayo manatili sa kanyang deception. Malalabanan po natin ang gawa ni Satan sa ating mga buhay. Kung nakatuwing tayo kay God. Motivated by love for God and others, yan, others, sabi nga natin, unahin natin yung kapwa natin. Dahil pag inuna natin ang kapwa natin, on the spot, si God ang inuuna natin. Rather than recognition and personal gain, ito, kalimutan natin ang pagiging tao natin. Dito kapasok, pagpapakumbaba kay God. Hindi po natin magagawa ang mga yan kung hindi tayo magpapakumbaba kay God. Hindi kasi mag-work ang dakilang pag-ibig ni God. At hindi tayo makakaroon ng faithfully serving, maging servant. Example, the Christ, Jesus the Christ, ultimate example, dahil kanina nasa picture. Servant demonstrated that service must be performed in humility and love, such as when he was his disciple. Pagpapakumbaba. Itinatanim sa puso natin yan ng Diyos Amang Hari sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ nang tayo din may pagkumbaba
mismo sa harapan ni God. Pangalawa, sa ating kapwa. Pangatlo, sa ating sarili. Ba't nagkaganon? Laging tatlo. Tutungayin natin yung I love you. Tatlo sila lagi, no? Pag ako lang, kung I didn't love, sino minamahal ko? Sino naglalab sa akin? Pag yung love you, sino ba ang yes. So, bali tatlo. Pag pinasok natin ang pagiging Diyos, di God sa atin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pag pinasok naman natin pagiging tao natin, Spirit, Holy Spirit, Espiritual man, katawang lupa natin. So, diyan po nag-work kung paano nag-work ang pagiging Diyos ni God sa atin, ni Lord Jesus Christ. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos Amang Hari sa atin. Love makes service joyful. Yes. Magiging masaya tayo pag may love tayo sa ano. Love na hindi nagagaling sa tao kasi mapag ano yun, kapag samantala. Kapag babae, lalaki, kapag samantala. But ang love na bumula kay God, makatotohanan. Yan. Pag wagas ka, may pag-ibig sa puso mo, kahit tutulog ka, nananaginip ka, may ginagawa kang kabutihan sa iyong kapwa. Kaya nga, sinasabi natin, provision, kahit natutulog tayo, under provision po tayo ni God. Kaya susugin na po natin, nandito na po tayo eh. Binibigyan na po tayo ng pagkakataon. Totoong manumbalik kay God. Seryosohin na po natin si God. So ayaw po dahil sa pagmamahal ni God, ayaw po masayang ni God ang dakilang kaligtasan na ipinahagi niya sa atin. When service is full by love, it becomes a joy and privilege rather than burden. So mawawakti mga kabigatan sa ating mga buhay kung ang pagsiserve ay fully na pagmamahal na nagmumula naman kay God. At siyempre yung joy at pagiging matapat. So makakasama po. Nasa fruit of Spirit po yan. Holy Spirit. All natin yun. Ito magiging marugdog. Mabigat na Tagalog. Marugdog na pagmamahal sa paggawa ng faithfully servant described as doing your work wholeheartedly. Sabi nga ni God mas mapalad yung nagbubuwis ng buhay sa kanyang kapwa na walang pag-aalinlangan. Nakakatiyak siya ng room sa karyan ni God. Diyan papasok mamaya tayo. So, masarap hanapin natin si God nang maramdaman natin kung paano talaga nag-work ang Holy Spirit ni God, nararamdaman natin ang pag-ibig ni God. Gaya ng sinasabi natin, kung nag-pray tayo sa kapwa natin, pina-actionan ni God, on the spot 24 hours, sinasagot. Kahit iniisip kong imposible, nagiging posible kagaya ng exhort ni Kuya Dick kagabi. Relationship driven. True service flow from a loving relationship with God. Without love, service is considered empty. So, wala sa atin si God. Sabi nga kanina ni Pastor Bernard, natin, hindi nakikita ng Diyos ang Hari si Lord Jesus Christ sa atin. Maraming gumagawa ng kabutihan. Ako rin ba mayaman? Ibigay ko lahat ang kayamanan ko sa inyo. At ang tanong, may pag-ibig ba ako nang gagaling kay God? Si Satan din naman nagbibigay ng blessing, kaya dalawang blessing pinanggagalingan. Dalawang source ang pinaggagalingan ng blessing. Si God, and then si Satan. Dapat naunawan po natin. Yes, ito na yung binigay na mensahe ni God. First Samuel summarize the connection. But assure to fear the Lord and serve Him properly. Tagalogin natin. Ibibigay ng Samuel at 12:24 ang kaugnayang ito, ngunit tiyaking matakot ka sa Panginoon at paglingkuran siya ng buong puso. Pag nakatakot tayo sa Panginoon, ibig sabihin nasa atin na yung pagpapakumbaba
kay God. Kahit kailan hindi tayo matatakot sa Panginoon kung wala na sa atin ang pagpapakumbaba sa harapan ni God. Now, pag-isipan kung ano ang mga dakilang bagay ang ginagawa niya para sa iyo. Una, di ba? Nung tinuruan tayo, kung wala pa man tayo doon sa panahon ng mga Israel, isa tayo doon sa tinuturuan ni Lord Jesus Christ ng mensahe through God of the Father na may parating sa atin sa mamagitan ng mga servant niya na nakilala natin siya at ito tayo ngayon sa kanyang harapan. Huwag na po natin sayangin ang oras nito. So dito natin ipasok ang ipinaalala ni Apostol Pablo sa book of 1 Corinthians 13, 1-13. Series verse na lang gagamitin natin. Gamitin ang kaloob na pag-ibig, Diyos tagapiyas. Yeah. First, kung nagsalita ako ng mga wika, ng mga tao may kamatayan at ng mga anghel, ngunit wala akong pag-ibig. Ako ay isang maingay, batingaw o isang maalingaw-ngaw na simbolo. Pangalawa, at kung mayroon akong makapangyarihan sa panghula at nauunawaan ko ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman at kung taglay ko ang buong pananampalataya upang maalis ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Si God ay pag-ibig at hindi galit. Si God ay pag-ibig at hindi mapagsamantala. Si God ay pag-ibig at hindi galit. So ito pang pinaalala ko sa atin. Kung ibibigay ko ang lahat ng aking pag-aari at kung ibibigay ko ang aking katawan upang ipagmalaki ko, ngunit walang pag-ibig, wala akong mapapala. Kaya nang binanggit natin nga mapalad ang taong nagbuwis ng buhay na walang pag-aalinlangan. Pag hindi ka nag-aalinlangan, ibig sabihin, tune in, kaya God, nasa iyo ang pag-ibig ni God. Kaya yung promise ni God, makakaroon siya ng silid sa kaharian ng Diyos amang hari. Then, number 4, 13, verse 4, ay isang pundasyon talata na tumutukoy sa pag-ibig na nagsasabi ang pag-ibig ay mabiga at ang pag-ibig ay mabait. Nasa fruit of Holy Spirit ito. Kung nasa atin ito, madali natin may sagawa ang pagiging matapat na servant o magsiserve sa kapwa natin, maging sa atin, pakita mo, ang lahat ng mga tinatamo natin, undas pa, ipinagpapasalamat natin kay God. Number 5, hindi ito sa sarili nitong paraan. Ito'y hindi magagalitin o nagagalit. May maganda akong sampun. Itismis natin si nabuksan ko. PowerPoint pala yung nabuksan ko, hindi yung ano. Kali, tismis natin siya. Now, para magising kayo, hindi kayo antukin. Ayun, nakita natin. Hindi ko na nilagay dyan. But, puntahan po natin ang book of Jonah 1, chapter 1, 1-3. Anong pinakagalugan dito sa nabanggit kanina? Yung bastos, yung pagiging tao. Number 1, ang salita nga ng Panginoon, inutusan ng atasan ni God si Jonas, anong naging kanyang ginawa? Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, pumarong ka sa Nineveh, sa malaking bayang yaon at humiyaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. 3. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Lumusong sa Joppe
at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaon kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Anong pinakakulugan dito? Pagiging tao ni Jonas. Dahil alam ni Jonas na ganun kasama yung mga taga Ninive, ayaw niya tupin ang pinag-aatas sa kanya ni God. But, tunghayan naman natin, panibagong tisnis. Tunghayan po natin ang pagkakaiba nila ni Jonas at ni Abraham. Yun. Buksan po natin ang Genesis 22:1-2. Ano naman ang pagkaiba ni Jonas at ni Abraham? One, ang Diyos ay nag-utos kay Abraham na iaalay ang kanyang anak na si Isaac ayon sa ulat sa Biblia, Genesis 1:2. Narito ang ilang mahalagang punto tungkol sa pangyayari ito. Pagsubok sa pananampalataya. Masarap pag sinusubok tayo sa ating pananampalataya. Ang utos, kaya nga dapat lagi tayo nagtatanong kay God. Kasi pag nagtanong tayo kay God, pakikilusin ni God ang Holy Spirit sa atin. Pagbibigyan ng wisdom, pag-work ang wisdom sa atin, kung ano man tinatanong natin kay God, papagtatagumpayan natin. Amen. Ang utos ay hindi upang tunay na patayin ni Abraham si Isaac, kundi isang pagsubok ng Diyos sa katapatan at pananampalataya ni Abraham. Dagdag ulit, lokasyon, inutusan ng Diyos si Abraham na pumunta sa lupain ng Moriah at ialay si Isaac sa isang bundok na itinuturo niya. Pagsunod ni Abraham, dahil sa tiwala kay Yahweh, maagang bumangon si Abraham upang sundin ang utos. Intervention ng anghel. Ito na. Nang handa na si Abraham sa sakripisyo ni Isaac, si Isaac, pinigilan siya ng anghel ng Panginoon dahil napatunayan sa kanyang takot at paggalang sa Diyos. Kaya gawin natin kagaya ng binabanggit lagi ni Pastor Irene, maging ako rin si Abraham. Bakit? Dapat patuloy tayo magkaroon ng covenant kay Abraham. Bakit? Si Abraham may pananampalataya, may takot, at may pagsasagawa. Tatlo na naman nabanggit. Kapalit nagkaloob ang Diyos ng isang tupang lalaki at nahuli sa matinig na halaman upang maging handog bilang kapalit ni Isaac. May tanong dito si Isaac. Kompleto na yung aapoy natin, ikagatong, ba't wala yung susunugin natin? Anong positibong sagot ni Abraham? Well, God provide. Bakit? Nag-working ng Holy Spirit kay Abraham. Baga, siyempre kung tao tayo, Lord, bakit ganun? Bibigay mo, papatayin ko yung anak ko, bibigay ko sa inyo, samantalang hiniling ko sa iyo yun At kay isa-isang anak ko, walang pag-question. Hindi kagaya ni Jonas. Ang kwentong ito na madalas tawagin the binding of Isaac o Akedah ay nagpapakita ng sukdulang pagsunod. Naway tayo rin iyo ni Abraham at ang provision ng Diyos. O pinaunawa, hanggang katapusan ng ating buhay ang provision. Hindi lang bukas, hindi lang ngayon. Kaya nga sinasabi natin, hindi lang sa panambahan, dapat nakikilala natin si God, bagkus sa labas. Lalo pa nga sa labas Bakit? 6 na araw tayo sa labas. Tapos dito, ilang oras lang tayo sa labas. Ay, sa loob. Ang masama pa nito, hindi tayo nakikinig. Ayaw natin pakinggan yung mensahe ni God. Mapakinggan lang natin. Hindi nag-work ang mensahe ni God at natutulog po tayo. Tandaan po natin ang rapture. Huwag natin baliwalain ang pagpunta natin dito sa panambahan. Sabi nga, pinaunawa ni God, ang panambahan ay isang hospital. Hospital na nga ng spiritual man natin kaluluwa. Para tuluyang magkaroon ng pagkokontrol ang ating katawan sa anumang deception ni Satan, dapat na pag-uunawa po natin yon.
Huwag po natin sayangin ng ilang buwan pumupunta tayo. Ito lagi po kasi reklamo ng mga pastor sa mga ilang panambahan. Tinutulugan ang mensahe ni God. Kaya hindi natin masabi, yung Sabbath day, hindi po natin nagagawa ng matagumpay. Lalo lang po tayo nagkakasala kay God. So, minsan nga, pinag-ikos kami ng church, kung hindi pa natin handang tanggapin si Lord Jesus Christ, stop muna tayo sa panambahan. Bumalik na lang po kayo sa panambahan kung kayo mismo one-on-one talk kay God at nakahanda na yung sarili na isuko nyo na mismo ang buhay nyo kay God. So yun po yung pagpapaliwanag sa atin. Now, asa na ba? Now, punta po tayo sa number 6. Hindi ito na nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Kasi pag ganun-ganun tayo, malamang kalalagay natin pangin. Kung didiretso tayo, makikita natin. Kaya dito sa Saudi, malawak yung yung walang kakahuyan eh. Napakalayo na, mais na yata, nakikita mo pa yung ano. So, ibig sabihin, kag tuwid ka nagdalakay, ibig sabihin, sigad ang nilalakbay mo. At hindi ang mga likong landas patungo kay Satan. 7. Tinitiis nito ang lahat ng bagay, pinaniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So, nakalimutan. So, mapagtiisin po tayo kung nasa atin na po ang dakilang pag-ibig ni God, kung naisa sa buhay na po tayo pagiging matapat na servant, hindi lang sa panambahan, bagkus sa labas ng panambahan, higit sa lahat sa kapwa natin, pagiging servant. Sa anumang aspeto ng ating buhay, patuloy na ating buhay. So, ganun po yun. Then, 8, verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagwawakas, ngunit kung tungkol sa mga hula, ang mga ito ay nagwawakas. Kung tungkol sa mga wika, sila ay titigil. Kung tungkol sa kaalaman, ito ay magwawakas. Ito ay pagiging tao natin. Mawawala tayo. Mas kung isinukuhan natin ang buhay po sa kaluluwa at nagpapakumbaba na tayo, mawala man ang katawang lupa natin, ay pangalawang buhay tayo sa kaharian ng Diyos Amang Hari. Iyon po ang pinupuntirya ng provision, pangalawang buhay, kaligtasan. Iyon po pinupuntirya ng provision na dapat may sa buhay po natin. Kaya dapat nakatune in po tayo kay God. Kaya salamat sa kapatira na gusto niya mag-improve, magbasa ng Holy Bible. Hindi kasi po tayo sasabi na may knowledge. Paano kayo nagkakaroon ng knowledge kung hindi tayo nagbabasa ng Holy Bibles? Hindi natin malalaman pagiging Diyos ni God sa bawat isa sa atin. At hindi rin po mag-work ang wisdom na nagmula sa Holy Spirit kay Lord Jesus Christ. Number 10, chapter 10. Ngunit kapag dumating ang ganap na bahagi ay magwawakas. So, gaya na nabanggit natin kanina. 11. Nang ako'y bata pa, ako'y magsasalita na parang bata. Ako'y nag-isip na parang bata, ako'y mga nangangatwirang parang bata. Nang ako ay naging matanda na, tinapos ko na ang mga paraan ng pagkabata. Ito yung pananampalataya natin. Dapat hindi lang tayo nakaupo dyan sa upuan. Marami ng butas yan. Dapat nag-group po tayo. Ibig sabihin, ang provision mula kay God nakikita sa bawat isa sa atin. Yung evangelize lang po natin pamilya natin. Isang uri na inaatas ni God na pagiging matapat na servant ang mailapit natin sila kay God. So ibig sabihin, hindi lang tayo taga-upo, dapat may nagbabago sa atin. Kaya nga masarap yung sinasabi natin, masarap na may private relasyon ka kay God at ito makikita in public. Hindi ikaw magpapakita nito, kusang makikita ito ng kapwa mo sa iyo. May nagbabago sa taong ito. Minsan nung napaalala yan, napatotoo, mga pamangkin nagugulat sa akin. Kakaiba ka na dito. So, siyempre may Diyos na kaya kakaiba. Pero sunod na una sila. Eh nag-backslide kasi ako eh. So, now, sa 12,
Sapagkat ngayon ay nakikita natin sa salamin malabo, ngunit pagkatapos ay makikita natin ang harapan. Ngayon alam ko lamang sa isang bahagi, kung magkagayoy malalaman ko ang lubos gaya ng pagkakakilala sa akin. So si Lord Jesus Christ na ang namumuno sa atin, naglilid sa atin sa pamamagitan ng Diyos sa mga hari, sa pamamagitan ng Holy Spirit. 13. At ngayon nanatili ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang tatlong ito at ang pinakadakila sa mga ito ay sinasabi natin, pag-ibig. Si Lord Jesus Christ ang Diyos amang hari. So, wag na tayo patumpik-tumpik pa. Paging makatotohanan po tayo at yung pagsisim natin sa kapwa natin, wag na natin isipin yung sarili natin. Kaya na binabanggit natin, masarap ilapit kay God ang kapwa natin. Sabi nga ni God, ako may sinin sa inyo, isang tao na mag-aalok ng tulong. Huwag niyo silang tanggihan dahil sila isinin ko sa inyo para kayo ay tulungan. Hindi niyo man sila kapamilya, hindi niyo man sila kaano-ano, bakit sila isinin ko sa inyo. Bawat isa sa atin nangangailangan ng tulong ng kapwa natin. Kaya dapat ibigay din po natin ang dakilang pag-ibig sa kapwa natin. Kung conclusion, ano lang po natin? May video lang po. Ayun. Sabo ba yun? Sa siya po namin yan. Nung Sunday, pagpasok ko, linis ko agad yung ano. Yan kasi ginagawa ko, nililinis ko yung shop. At hindi ko namamalayan, around alas 9 yun, dumating ang pisor namin. Binati ako. Pagkabati sa akin, sinita ako. Anong sita sa akin? Positibo ang sita sa akin. Hindi nagalit sa hindi ko pagpasok ng linggo, ay ng Sabado. Sabi niya, okay lang na hindi ka pumasok ng Sabado. Turugal. Paging makatotohanan tayo, pagkikipag-usap. Okay, God. Ang imposible, nagiging posible, gaya ng binanggita ni Kuya Dave sa ano na-English pa yun, baka man. Mga 2 oras ko pa minalize yan. Nakalimut. But then sama-sama mix Siya, Arabic. Filipino. Bali. After roaming, this is outcome. Shining floor. You can lead on the floor. See how it's extended directly. Shining. This is my C-sharp. Yeah. It's not Siya na. Minsan, isinare ko yan. Minsan may video akong ganyan. Isinare ko sa group ng masinis. International siya eh. Na-question ako ng isang Amerikano. Totoo ba yung machine shop ninyo? Ginagamit ba yung mga makina niya? Ba't ang tanong, ba't ganun kalinis? Hindi ko naman sinabi, machine shop ng airport yan. Ang lahat ay dapat nakasunod sa protocol ng safetyness. So, ganun. Hindi sila makapaniwala na machine shop yan. Then, ano naging sabi sa akin ng bisor ko? Ito na. Sinita ako ng bisor ko. Manny, stop mo niya paglinis. Nagulat niya ako, ba't may ipa-stop? Mas maganda nililinis nila. Hindi, stop mo, linggo-linggo na paglilinis. Ibig sabihin, alternate. Kasi sabi niya, hindi naman kailangan, no, that's my work, sabi ko. No, stop. So, ipinagpilitan niya, sino ang problema? O di, bonus sa akin. Nakatipid ang 1 linggo maglilinis. Kung makikita mo, parang negatibo. Kasi ayaw niya palinis yung ano eh. Pero inaalala kanya. Pinayagan ka na hindi pumasok ng Sabado,
pinagbawalan ka pang linggo-linggo linisya. Parang baliktad ang may, no? Pero, revelation eh. Amen. Amen. Pag totoo ka, kasi masaya ka ginagawa mo yung yun. Sabi nga ni God sabi nga dito yung marubdob, yung sa puso mo talagang nagagala ka sa ginagawa mo. Nakikita ni God. Dahil paano nakita ni God? Doon sa visor namin, kung paano siya mag-talk sa akin. So, ganun. Kaya nung kahapon mismo, nakita ko may ginagawa yung kasamahan ko, alam ko yung trabaho niya, pagtapos nun, parating sa akin. So sinit up ko kagad yung machine. Kasi inisip ko bukas, Friday na, hindi dapat matapos to. So nung pagpunta ng visor ko sa place ko, kasi hindi ako gala sa may sa place ko na, nakita niya, wow, Manny, already set up. Nakita niya kagad yung pagsasalangan ng trabaho. Yes, I know. No, because I know tomorrow you're day off. Ikaw ba naman, tatlong pa na yata yun eh. So, glory to God. Kaya sinasabi natin, walang imposible kay God. Maging makatotohanan natin. Kaya ang bawat sa atin, kung gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, huwag nating bibilangin. On the spot, kalimutan na lahat. Ibig sabihin, pasok natin sa ating isipan, wala kang nagawa sa kapwa mo. Bakit ka mo? Para maiwasan natin mag-trigger ang deception ni Satan sa parang-paraan, panunumpat. Isang kasalanan kay God, panunumpat. Pag kinalimutan natin yan, si God ang nakakalam ang ginagawa mo. Kaya ang pleasing, kaya nga pag ako nagpe-pray sa kapwa ko, on the spot sinusunod. Kasi nababasa ni God ang nilalaman ng ating mga puso kung totoo tayo. Conclusion. Serving faithfully. Ayan. Means operate complete dedication to God. Isa din, inuuna natin si God sa bawat kilos natin in other pangalawang kapwa. Void by affection rather than seeking recognition. Kalimutan natin ang ating sarili. Kaya nga, makukulit na yung mga decisions sa Dikir. Nakalimutan ko na sila eh. Bigla sila mag-PM sa akin, Sir, ako po yung natulungan ninyo. Ha? Hindi ko na kayo natatanda. Tapos pasalamat ulit. Sabi ko, huwag kayong magpasalamat sa akin. Direkta kayong magpasalamat kay God. Si God ang umaksyon sa inyo. Si God ang nagbibigay sa inyo. Si God ang patuloy nagbibigay sa inyo at hindi ako. So ganun po dapat nakatuwing lagi kay God. It's a persistent, international, intentional, humble action and imitate Christ. It is lifestyle. It goes behind church activities to include everyday life-loving family. Yung kapwa natin, susugin natin, kapamilya natin sila. Yung katrabaho natin, ariin natin, kapamilya natin sila. Nang pag-inari natin kapamilya katrabaho natin, hindi magti-trigger ang anumang inggit o pagpapataasa ng ihi-ika nga. Ere naman. Ay, ere? Ere. Igo na lang, igo. Working with integrity and supporting others. Eternal perspectives. Yan. While earthly work may be forgotten. Yan, hindi nakakita ni kanina. Kalimutan ng lahat. Service done. Yan. Out of love is remembered and rewarded by God. Kaya ang prayer ko lagi sa kapwa ko, on the spot, sinasagot ni God. Hindi man sa akin ang reward, sa kapwa ko. Dapat kang pag-uunawa ko ngayon. The result is joy when service fueled by love, purpose. It is not burden. Yes. It is joy. Magkakaroon tayo ng kagalakang puso, kalusugang katawan,
higit sa lahat, kalusugang spiritual. Challenge. Ultimate, the best way to serve faithfully is do in love. Hindi sa tao to. Kay God. Galatians 5:13, ulit natin kanina. Ensuring that our actions are reflection of God's love rather than selfish ambition. Pinaka-the best, kalimutan ang pagiging tao natin sa harapan ni God. Ito'y isang uri ng pagpapakumbaba kay God at dito pumapasok ang provision. Kahit natutulog tayo, nag-work ang provision ni God. Okay? Yes, sir. So, you brothers and sisters, we're called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather than serve one another humbly and love and teach the Christian liberty. Ikalat natin yung mga mensahe ni God. Huwag tayo makasarili. Liberty is not for selfishness, but according to serve other through love. Sundin po natin ang pinag-aatas ni God sa atin. Tanda po natin, si Lord Jesus Christ ay siya mismong batas natin. So, glory to God. Yan lang po. Hanggang dyan na lang po. Amen. Lord, maraming salamat sa pagkakatawa ito. Pangunahan po, ang pagbibigay namin pagbibigay po namin ang mensahe po sa inyo, Lord Jesus Christ, sa aming mga kapatiran. Naway, tumimo sa aming mga puso, maging sandalan, sandigan, ang papasakop namin sa inyo. Tuloy po kami pagharian at dakilahin kayo sa pang-araw-araw ng buhay. Maging sampunan kami siya. Salamat in advance sa isang katagumpayan na ito. Naway, mag-work talaga ang mensahe, hindi masayang po, Lord Jesus Christ. Ito po samot namin dalangin, pasasalamat pag nakita po sa inyo at pagsamba sa pangalan po na yung mahal na bugtong na anak Jesus Christ, maging sa walang sawang paggabay ng iyong Holy Spirit sa bawat isa po sa atin. Glory to God. Good afternoon po. Napakaganda ng message. Totoo po yun. Pag inuna natin yung gawain ng Panginoon, siguradong hindi mo na kailangang kausapin pa yung amo mo. Amen. Si Kuya Manny po kasi kada Sabado nandito dahil po ginagawa itong panambahan. Mula nung January, February, March, April, May na po ngayon. No? Mula po nung umpisahan namin to, hindi na po siya pumasok ng Sabado. Kaya sabi ni Pastor Bernard, nag-worry siya, Kuya Manny, sigurado ka ba hindi ka papasok? Baka ikaw ay ma-terminate. Hindi. Si Lord ang bahala. Ayan. O, imbes na siya po i-terminate, talagang regular na siyang mag-overtime. Mag-overtime dito, hindi po dun sa company nila. So tayo po kung may mga problema tayo, yung mga kapatiran natin na may problema sa mga Friday day off, o gusto nyo maging 2 day off nyo, yung mga prayer request nyo, sigurado po ibibigay yan ng Panginoon. Amen? Sige po, sino po dito nangangailangan ng tulong? Sabi ni